Ito yung opinion ko sa sasakyan ni Madam kung bakit nagre-reverse at bakit namamatay. Maaari po ang problema ng kanyang sasakyan ay ito. Shoutout guys, I'm Mr. Pads Mechanic. So marami po talaga nag-PM sa akin na nagsabi, Mr. Pads, magbigay ka nga ng opinion mo patungkol po doon daw sa port na problema ni Madam. Ang unang problema ni Madam, kapag tumatakbo siya, namamatay ang kanyang sasakyan. So yung pinaka problema ni Madam. Pangalawa, yung kanyang sasakyan ay kusang nagre-reverse. So dalawang bagay po ang pwede po natin magbigay po tayo ng opinion ko, at hindi naman po natin talaga masisigurado na ito po talaga yung trouble, pero malapit po sa katotohanan. So doon po tayo sa sasakyan ni Madam na sinasabi niya kapag tumatakbo siya ay namamatay. Alam naman po natin yan na kapag ang sasakyan po ay tumatakbo ay biglang namamatay, yan po talaga ay delikado, kasi hindi po natin masabi, katulad sa unang video natin, kapag tumatakbo ka namamatay, siyempre ang una magiging epekto mo dyan yung preno. Yung preno mo hindi kakapit at talagang matigas siya at mahihirapan ka kontrolin ang iyong kung lalo pa nag-overtake ka, lalo nag-high speed ka, bigla kang namataya, walang power engine mo, yung preno mo matigas at yung manubela mo matigas na rin, kasi lahat po yan ay nakakontrol doon sa power ng engine mo. So yun po yun maging. So ano po ba nagiging problema kung diesel po yung sasakyan ni Madam? So doon tayo sa diesel Sa diesel po, ang problema po ng sasakyan ni Madam hindi out sa kuryente. So pwede po natin masabihin doon sa sasakyan ni Madam ay mayroon pong problema sa computer. Pero kadalasan po yan sa mga computer po ay nadidetect po ng scanner yan. Pero po yung tinatawag po natin sanction control valve ay hindi po yan nadidetect ng computer o yung tinatawag natin scanner. Saan po ba nakakabit yan? Doon po yung nakakabit sa injection pump na siya po ay nagbibigay po ng control o nagbibigay para po umandar po yung sasakyan natin. Sa my own opinion, yun po yung problema ni Madam. At siguro marami pang ibang mga trouble na pwede po na, pero isa lamang po ang sigurado po sa problema ni Madam about sa wiring, about sa kuryente. Kasi po ang kuryente kapag nag-cut off po yan, ay talagang totally po yan off ang engine mo. Pero kapag sa gasolina naman po ay nawawala, totally naman po mararamdaman mo yan pupugak-pugak kapag gasolina po ang trouble. Hindi naman po siya sa transmission. Mamaya natin pag-usapan about sa transmission. Doon po tayo sa namamatay na sasakyan during nagda-drive si Madam. So para sa akin, ang problema ng kanyang sasakyan ay about sa wiring. So try natin siguro doon sa computer, puntahan natin yung computer o yung tinatawag din po natin sa may sanction control valve. Baka doon po yung problema, o otherwise marami pa pong paghahanapan yan. Yung mga problema naman po yan, hindi naman po ibibigay ng company po ng Ford o ano man pong company na nagkakaroon ng trouble, hindi naman po nila i-share yan sa kahit kanino. So bilang isang mekaniko, so according sa akin pong analyzation, na ang problema ng sasakyan ni Madam ay about sa wiring. Kung di gasolina naman po yung problema ni Madam, pareha lamang po yan. Ang problema ng sasakyan ni Madam wala sa gasolina, wala sa bumba. Ang problema ng sasakyan ni Madam, katulad din po ng diesel, ay nandoon sa kuryente. So sa aking na-experience, kadalasan nagkakaroon ng problema dyan ay loss connection. Isa yan sa mga loss connection, o isa rin niya sa tinatawag din po natin doon sa distributor, nagkakaroon ng loss connection ng power o do kuryente. Pero siyempre, yan po ay marami po tayo dapat kinoconsider pa rin sa trouble ng sasakyan ni Madam. Ito po sa atin dahil wala po tayo sa actual na pangyayari, wala tayo sa actual na ginagawa, kundi according lamang po sa akin po opinion. So, mga solenoid. So, yun po yun para sa, at punta naman tayo doon sa sasakyan ni Madam na sinasabi niya about naman doon sa bigla po nagre-reverse ang kanyang sasakyan. So ang sasakyan ni Madam, so bibigyan po natin, hindi naman po tayo magko-close kung ano po yung talagang totaling transmission ni Madam, kasi hindi ko talaga alam kung ito ay conventional o CVT o ito po ay dual clutch. So magbibigay na lamang po tayo para po sa atin ang problema ni Madam para sa akin po may kaugnayan ito sa computer. Ang kanyang pong transmission clutch ay wala pong problema about sa computer o about sa kanyang ECU.
ang problema ng transmission ni Madam kung bakit siya bigla nagre-reverse. Kasi command po yan ng computer kaya siya bigla nagre-reverse. Pero hindi ko alam kung tumatakbo si Madam biglang nag-reverse. Pero maaari siguro yung nagda-drive siya during na slow lang siya o dandahan. Hindi naman po kasi sinabi ni Madam kung ano po yung specific na problema ng kanyang sasakyan na nakita ko parang nakahindo siya at bigla na lang po nagre-reverse at sabi niya biglang umatras at buti na lang daw malayo yung kasunod ng kanyang sasakyan at hindi niya po nasalpok. So, mari po ang problema yung TCU yung ang problema o computer at mari din po ang magiging problema na kanyang sasakyan ay solenoid or module. Para sa akin, yan po yung mga isang sa mga kinoconsider natin, pwede po natin chicken sa sasakyan ni Madam para makuha po natin yung trouble. Yung problema ng sasakyan ni Madam ay hindi po nadidetect ng scanner. Kapag dumating po sa punto na hindi po nadidetect ng scanner ang trouble na isang sasakyan, guys, lalo na sa mga company tayo, hindi naman natin yan basta-basta gagalawin, lalo na kapag ang sasakyan po ng isang company na bago pa lamang, so kinakailangan po talaga yan sa tamang proseso. As my experience na nagtrabaho sa company, mga ganyang bagay, kahit na mayroon tayo mga idea, hindi natin basta-basta ginagalaw dahil yan po ay nakasalalay po yan doon po sa tinatawag natin technical manager sa mga warranty at marami pang bagay. Kapag inapruba na po ng technical manager yan at inapruba na po ng warranty, doon na po yung papasok po yung mekaniko, papasok yung electrician, papasok na po yung chief mechanic at yan na po yung busisiin po yung problema ng isang sasakyan. Mihan ko rin po sa mga mekaniko rin po sa mga company ay mga marurunong. Ipaglalaban ko po yan kahit saan. Pero hindi nyo maunawaan, marami po nagsasabi sa hindi marurunong, mali po kayo dyan. Marurunong po ang mga mekaniko na sa mga company. Pero ipapaliwanag ko po sa inyo sa sunod na mga video bakit ang mga mekaniko sa company ay hindi nakakagalaw at hindi nakagawa ng ayon sa kanilang gusto, hindi katulad diyan sa labas na mga workshop. So papaliwanag po natin yan sa sunod natin. Kaya kung bago ka pa lamang sa channels ko, guys, muli huwag mong kalimutan mag-follow, subscribe, like, comment, and share ang mga video ito ko sa YouTube channel ko, sa Facebook page. Nagpapasalamat ako sa iyo. So I am Mr. Pads Mechanic.